Titingnan po natin sa video na to magiging lagay ni Justin Brownlee dito sa Gilas, Pilipinas para po sa Olympic Qualifying Tournament. Tutukan po natin yan. Nanganganib po ang kampanya ng Gilas, Pilipinas sa OQT. Bunga po ng issue kay Justin. Yung 2 years daw po na suspension, sakaling ipatupad po yan, OA umano po yan ayon sa veterano ng PBA. Tutukan din po natin yan. And naiwasan ba sana ang kaguluhan kay Justin Brownlee kung hindi ito napabayaan? Tignan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel. Kung nagugustuhan nyo ang ating palabas, kung medyo mabigat ang ating subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat po. Yung nangyari kay Justin Brownlee, naiwasan ba sana yon? Kung maiiwasan pa sana, ano dapat ang ginawa ng kinauukulan? Ito po ang sagot ni Sir Noli Iyala sa kanyang official Twitter or X account. Nakakalungkot at nakakabigla ang nangyari kay Justin Brownlee. Pero sa pakikipag-usap ko sa mga eksperto, naiwasan sana to kung nag-apply lang ng therapeutic use exemption ang mga kinauukulan. Basic yon sa mga atleta na sumailalim sa medication. Bakit hindi ito ginawa? Sino ang nagpabaya? Yun na nga po siguro ang tanong doon. Sinong may kapabayaan, di ba? Pero kasi andyan na po yan eh. Wala na talaga tayong magagawa ngayon kundi siguro yung umapila. In case na mag-positive ulit siya sa susunod na test, kung meron pang gagawing test, di ba? Yung kanyang sample B, yung sample A, na test na nga po siya doon at positive po siya. In fairness naman sa kinauukulan, willing naman sila mag-apila. Mag-apila po dito sa hatol kay Justin. Kasi ang laki po ng impact nito, hindi lamang kay Justin, hindi lamang sa Ginebra na magdedepensa ng titulo, kung hindi maging sa Gilas, Pilipinas. Yan po yung katotohanan po doon. Saan ba tayo bumase nang sabihin natin apektado rin ng Barangay Ginebra sakaling mailabas ang hatol kay Justin? Ito pong sinabi sa report ng SPIN. Sa kasamaang palad para sa Ginebra, anumang suspension kapag naipasa na ay ipatutupad hindi lamang sa mga susunod na laro ng Gilas, kung hindi maging sa darating na pagdedepensa ng Ginebra sa titulo ng PBA Commissioner's Cup simula sa November 5. Masakit po yan para sa Ginebra kasi sila po yung champion at kailangan po nilang idepensa yung title nang wala si Justin in case nga po na masuspend siya bunga po ng resulta ng test. Hindi naman natin sinabi na hindi kayang idepensa ng sino mang kukuning kapalit na import ni Justin. Pero kasi babalik tayo doon sa basic. Yung chemistry, yung familiarity ng bawat isa sa loob ng court na alam nating taglay ng Ginebra kasama si Justin, malaking bagay po yun. Matindi po yun. Ibig sabihin, kung bago yung import, kailangan maging pamilyar muna ang bagong import sa sistema po na inilalatag ng coaching staff. Sa ganung aspeto, medyo mahirap po yun. Yung resulta ba ng test na ginawa kay Justin Brownlee, naipasa na ba yan sa FIBA? Ito po ang sinabi ni Sir Quinito Henson sa kanyang report sa PhilStar. Ang naturalized player ng Gilas na si Justin Brownlee ay may hanggang Huwebes upang magpasya kung gagamitin o hindi ang kanyang karapatan na itest ang kanyang sample B matapos na makita ng ITA ang mga bakas ng cannabis sa kanyang sample A. Bagamat ang ulat ng ITA was copied to FIBA, hindi pa ito formal na nai-endorso sa Basketball Federation. Malinaw na wala pang endorsement na nagaganap kasi hinihintay po nila ang desisyon ng kampo ni Justin kung handa siyang itest yung sample B para po i-challenge ang resulta ng sample A na ginawa ng ITA. Malinaw din po na kapag hindi na sila nag-challenge, ipapasa na nila ang resulta ng sample A kung saan nag-positive si Justin sa cannabis. Yung cannabis, hinala po ng kampo ni Justin at maging ng POC, base na rin po sa ilang interview or reports, baka raw nakuha niya yon sa mga prescribed medicines para sa kanyang injury habang nasa US. Ayon sa balita, nasa US ngayon si Justin Brownlee para mangalap ng ebidensya na hindi intentional ang pagpasok ng cannabis sa kanyang sistema. Kung sakaling mapatunayan niya na ito ay mula sa prescription ng doktor, ano ang epekto nito sa magiging hatol? Ito po ang sinabi ni Sir Quinito Henson sa kanyang report sa PhilStar. Kung maipakita ni Brownlee ang reseta ng doktor para sa paggamit ng cannabis ay for medicinal purposes at mapatunayang walang kaugnayan ng gamot sa paglalaro habang iniinom sa mga araw na hindi nakikipagbakbakan, maaaring hindi ganun kalupit ang parusa. So ibig sabihin, may parusa pa rin kahit magpakita ng reseta si Justin na hindi niya intensyon na may makitang cannabis sa kanyang sistema. Pero ang maganda lang doon is maaaring hindi siya ganun katindi or hindi masyadong mabigat ang parusang ipapataw nila kay Justin Brownlee. Kaya sana makahanap siya ng reseta na magpapatunay ng kanyang pagiging inosente sa paggamit ng cannabis na sa kasalukuyan ay legal na ginagamit sa US at sa iba pang panig ng mundo. Kung wala siyang maipakitang patunay na mula ito sa reseta ng doktor sa US, sinasabing halos 2 taon ng parusa.
Masyadong mabigat, di ba? Yan din ang laman ng pahayag ng dating Barangay Ginebra player na si JJ Elterbrand. Ano ang mga sinabi niya tungkol sa issue na to? Ito po ang sinabi niya sa PBA Moto Club YouTube channel at sa report na rin ni Denison Ray Dalupang. Mahabang panahon na yung 2 taon para sa player, basura yan. Ilang taon na si Brownlee? OA naman, parang overreaction na yan. 2 taon? Wow, grabe naman talaga yung 2 years. Imagine, 2 taon siyang bakante dahil lang doon. Matindi, di ba? Ang sakit po nun. Hindi lang sa player, kundi maging sa ball club na kinabibilangan niya, katulad po ng Ginebra, and of course, dito sa Gilas, Pilipinas. Sa ngayon po, 35 years old na si Brownlee. Ibig sabihin po niyan, kung 2 taon ng suspension, 37 years old na siya pagbalik niya sa basketball. Duda po tayo kung ganun pa rin ang kalibre niya sa mga panahon pong yan, kasi bakante na siya ng mahabang panahon. Duda rin po tayo kung kukuhanin pa rin siya ng Gilas bilang naturalized player. Ibig sabihin, nasira yung karera ng isang Justin Brownlee dahil lamang sa ganung sistema, di ba? Sa pananaw ni JJ, ilang araw bago mawala sa sistema or katawan ng isang player ang ganung substance, nakatulong ba sana kung kinuhanan siya ng sample para sa test bago magsimula ang game versus Jordan? Ito po ang sinabi niya sa kanyang PBA Moto Club YouTube channel sa report pa rin ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Yung substance, tatagal yan ng 30 araw bago mawala sa sistema. At siguro, nung nasa China pa siya, ay nasa sistema pa rin niya yun. Yun ang nakikitang dahilan ni JJ kung bakit nag-positive si Justin. Nasa system pa rin po niya yun kasi 30 days nga po bago maalis sa kanyang sistema or sa katawan ng player yung ganong substance. At base rin po sa kanyang sagot, hindi rin po ligtas si Brownlee kung nakuhanan man siya ng sample bago pa ang finals na sinasabi ng karamihang Pinoy kasi nakuhanan siya ng sample after ng game versus Jordan. Bukod sa mawawala si Justin sa hanay ng Ginebra sakaling masuspend, tablado rin po siya sa OQT na posibleng ganapin sa July. Ano ang paliwanag tungkol sa isyong yan? Ito po ang report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Maaaring hindi makasama si Justin Brownlee sa Olympic qualifying tournament na gaganapin sa Hulyo na siyang huling pagkakataon ng Pilipinas na makapag-book ng ticket sa 2024 Paris Olympic. Actually, given na yon na hindi talaga siya makakasama sa hanay ng Gilas once na ma-implement ang parusa po sa kanya. At magiging dahilan niya ng matinding kawalan ng Gilas ng isang matikas at maaasahang player, si Justin po yan. Aminin natin na mabibigat po ang makakabakbakan ng Gilas sa OQT kasi lahat naghahangad po ng ticket para makapasok sa 2024 Paris Olympics. Base po sa report ng Hoops Rumors, 4 na spot na lang po ang open para sa 24 na bansang magbabakbakan, di ba? Ang tindi po niyan. So kung wala si Brownlee, mangangapa na naman ng Gilas sakaling kumuha sila ng isang naturalized player para samahan ang kupunan ng Gilas dito sa OQT. So guys, ano man ang opinion po ninyo, pag-usapan po natin yan sa baba. Maraming salamat.